puntahan natin ang ICC. Ang pinaka-latest sa alam ko, no, after all the news na nangyari po kagabi, hanggang kayo ng umaga, ay nagdesisyon yung PROSEC ba na sinasabi po nila na prosecution panel doon sa... Oo, doon sa ICC na kailangan pa rin ng eksperto to determine kung ano talaga ang lagay. Ang health condition ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para po mabigyan kayo ng additional details tungkol po dyan, tumutol ang International Criminal Court sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban muna ang lahat ng kanyang legal proceedings. Ayon sa ICC prosecution, kailangan pa raw ng karagdagang medical report at pagsusuri para matukoy kung totoong unfit to stand trial si Duterte. Matatanda ang hiniling nito hiniling ito ni Attorney Nicholas Kaufman dahil hindi na raw makaalala si Duterte ng mga pangyayari, lugar o maging miyembro ng kanyang pamilya. Maging ang dahilan ng kanyang pagkakakulong, hindi na rin daw nito maproseso kaya't hindi na raw ito makakatulong sa kanyang depensa. Giit pa ni Kaufman, kahit gamutin pa raw ito ay hindi na maibabalik ang kakayahan ng dating Pangulo na magproseso ng impormasyon. Taliwas naman ito sa paglalarawan ng anak niyang si Kitty Duterte noong Martes. Ayon kay Kitty, malakas pa raw si Digong para sa isang 80-year-old. Okay. So, pinagpipiyasahan po ngayon. Of course, we will acknowledge the fact na talaga namang may edad na po ang dating Pangulo. Oo naman. Kino-cover ni Masayan matagal. Tapos tayo, dito sa TV, nakikita natin yun. So, ako nga di ba, sabi ko nga sa'yo, ako nga minsan nakakalimot. O kaya may mga hindi na maalala. O wala sa edad. Pero kasi kaya po sila pinagpipiyastahan sa social media. Dahil parang magkaiba yung sinasabi po ni Attorney Kaufman at saka ni Kitty sa interview kay Kitty Duterte nung Tuesday yata yan. Oo, nung Tuesday. So yun po. So parang kung ano ba yung paniniwalaan o something doon sa kanilang dalawa. Pero yun na nga po, nag-intervene na nga po ang ICC at sinasabi na ito isang bagay na kailangan eksperto ang mag-determine. Check muna natin. Check muna. Parang ganon. Silang dalawa, hindi naman sila eksperto dyan eh. Although actually, medyo naka-points yung naka-point yung kampo ni FPRRD kasi di ba nga na-postpone yung supposedly ay confirmation of charges sa September 23. Hindi na nga natuloy. So, yun, sinasabi nung mga lawyer na accredited ng ICC, si Attorney Chris Conti at saka si Attorney Andres, mga accredited ICC lawyers po ito, na nag-research sila meron bang precedent ito kung meron na ba nangyaring ganon ever since na tipong hindi matutuloy yung mga kaso dahil for health reasons or kung ano man So wala silang makita na dahilan, wala silang makitang precedent pero tingnan daw nila kasi ito iba naman tong strategy. This is about cognitive, yung mga hindi na maalala yung mga detalye. So medyo key kasi yun, kasi how can you face the court kung hindi mo na maalala yung mga nakaraan? So, kung hindi mo maalala kung ikaw ba talaga yung nag-utos, kung sino ba talaga yung kinausap mong opisyal. At hindi nga daw niya maintindihan kung ano yung charge, kung ano yung kasalanan niya, di ba? Correct. So, yun na nga. Kaya, dahil ito ay pwede maging test case. Sinasabi nung dalawang lawyer po. So another first na naman to sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pero syempre, kung babasihan na kung dahil lang ba sa kahit nga doon yung nag-attempt ng suicide. Sinasabing gagawin ni dating Pangulo to. Sinasabi na yung mga health condition saka mental condition. Yung mga dating napiit doon na nag-attempt ay nagtuloy pa rin. Nagtuloy pa rin. Kahit yung mga ganun ng trial. Intervention lang na ginawa. Yung medical intervention lang na ginawa ang ICC. To remedy yung situation. Although parang iniisip ko yung sinasabi mo kanina, Jovi, na check kung meron bang president ito. Pero kasi ilang kaso rin lang naman yung mga nauna sa kanya. Di ba? So hindi rin naman ganun talaga kadami yung pagbabatayan. And of course, parang kahit saan namang korte, hindi ba, kailangan din talaga ng expert to confirm or to verify yung kiniklaim ng akusado. That's true. So mabuti pa yung ating pinag-uusapan ibigay natin doon sa talagang mga laman ng ICC. Lagi silang doon dahil sila yung mga accredited lawyers doon. So pakinggan po natin ang kailan po mga sinabi.
charges hearing, kahit nga absent pwedeng matuloy yan. Because it's not even trial yet. Hindi pa ito yung arraignment talaga. Kasi sa arraignment, kailangan mo yung akusado para babasahin mo yung sakdal. Sabihin niya, guilty or not guilty. Yeah. Ito wala pa. Ang mag-aaway dito, mga abogado. Kaya kaya ni Duterte na mag-participate sa confirmation of charges hearing through his lawyers. The chambers have not yet granted any adjournment or any postponement based on being unfit to stand trial. Wala pa pong nag-grant actually yung chambers ng ICC. So, this will be a test case. Tina Conti at si Attorney Gilbert Andres, pawang mga eksperto pagdating po sa usapin ng International Criminal Court. Sila yung mga abogado ng mga umano'y biktima po ng EJK sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. Yes. Okay, so hintayin natin nagsalita na po ang ICC. Meron silang paraan to determine kung fit o hindi ang isang nasa sakdal o yung haharap sa kaso po. So we'll wait for that, mga kapatid. Puntahan natin yung anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, iba kasi yung pananaw niya o paningin niya. Oo. Sige, before tayo pumunta sa isa pang anak, baka pwede tayo mag-soundbite ni Kitty Duterte para patas po. Ay, malinis yung konsensya ganun talaga yan. It's something we were prepared for, I guess, for our name to be dragged wherever in whatever issue. So, I think the best we can do is, hope for the best and, prepare for the worst. Okay, yan po ang isa sa mga anak po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi gulat ako sa sinasabi ni Attorney Kaufman ba? Basta na maski daw pangalan ng mga anak. Oh yeah, that's Attorney Kaufman. Maalala. So that's fair. Yun madidetermine na po ng ICC if ever.